Kabanata 691. Walang kang-alay-malay na ikinulong siya ni Nolan sa kanyang mga bisig habang idiniin niya ang kanyang mainit na labi sa kanyang noo. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang pangalang Maisie sa Google Trends gaya ng inaasahan. Ang balita tungkol kay Maisie na binugbog ng unang asawa sa kalye ay malawak na pinag-usapan sa mga sosyalista. Isinara ni Maisie ang kanyang telepono at itinabi ito. May kumatok sa pinto at inangat ni Maisie ang kanyang ulo. Isa ito sa mga babaeng empleyado niya, at sinabi niya, "Pasok." Pumasok ang babaeng empleyado na may hawak na dokumento. Miss Vanderbilt, isang modelo ay nagnanais na maging tagapagsalita para sa ating linya ng alahas na nakatuon sa mga mag-asawa. Narito ang kanyang profile na ipinadala nila sa atin. Kinuha ni Maisie ang dokumento, at bahagyang nagulat siya nang makita niya kung sino siya. Ang pangalan sa profile ay walang iba kundi si Zayla Mayweather. Ang babae sa larawan ay may lubos na kinikilalang mukha. Kahit na hindi siya isang napakaganda sa unang tingin, hindi malilimutan ang kanyang hitsura. Ang kanyang opisyal na taas ay 5'7". Siya ay itinuturing na matangkad at isang perpektong tugma para kay Luis, na nakatayo sa 6'2". Gayunpaman, nagtaka si Maisie kung bakit gusto niyang maging tagapagsalita ng soul sa sandaling siya ay bumalik mula sa ibang bansa. Tinanong ng babaeng empleyado, "Kukunin mo ba siya?" Ibinalik ni Maisie ang kanyang profile sa dokumento at sinabing, "Sabihin mo sa kanila na kailangan ko pa ng ilang oras para makapag-isip." Pagkaalis ng babaeng empleyado at nang magsisimula na si Maisie sa kanyang trabaho, isang matangkad at kapansin-pansing figure ang lumitaw sa labas ng pinto. Natigilan si Maisie. "Pinsan, kaka-receive ko lang ng profile ng ex-girlfriend niya, tapos nandito na siya. Nagkataon lang ba?" Pumasok si Luis sa opisina at sinabing, "May ibibigay lang ako sa iyo." Nakangiting sagot ni Maisie, "What a coincidence." Kakapadala lang ni Zayla ng kanyang profile at hiniling na maging tagapagsalita ng soul. "If my memory serve me right, ex-girlfriend mo siya diba?" Natigilan si Luis saglit. Pagamat sinubukan niyang panatilihing kalmado ang sarili, napapansin pa rin ni Maisie ang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Gusto niyang maging tagapagsalita para sa Soul Jewelry. Ipinatong ni Maisie ang kanyang baba sa kanyang kamay at sumagot, "Hindi mo pa rin siya nakakalimutan." "Hindi," walang pag-aalinlangan na sagot ni Luis. Huminto siya ng matagal bago idinagdag, "It's none of my business kung gusto niya o hindi na maging spokesperson para sa iyong kumpanya. Ang linya na interesado siya ay ang alahas para sa mga mag-asawa." "Paano kung gusto kanyang makatrabaho?" tanong ni Maisie habang nakatingin ng maayos kay Luis. Pagamat pinsan niya si Luis, si Riley naman ang bestie niya, kaya naisip niya na kailangan muna niyang marinig siya. Umalaklak si Luis at sumagot, "Maliban sa oras na humingi ka sa akin ng tulong 3 taon na ang nakakaraan, hindi na ako kukuha ng anumang pag-endorso, at hindi ko na rin gagawin ito sa pagkakataong ito, okay?" Alam niya na napagtanto ni Luis ang kanyang intensyon, hindi na nagsalita pa si Maisie. Kinuha niya ang isang dokumento at nagtanong, "Nga pala, bakit mo gustong makita ako?" Umupo si Luis sa sofa sa harap niya. "Gusto ko lang tanungin ka tungkol sa usapin ng pagpapaalis ni Riley sa club sa universidad." Tumigil si Maisie sa pagbuklat ng dokumento. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa kanya. "Paano mo nalaman iyon?" Tiningnan siya ni Luis ng mahinahon at sumagot, "Nag-background check ako sa kanya. Alam kong siya ang presidente ng orchestra club noong siya ay nasa universidad." Natahimik si Maisie. Si Riley ay hindi lamang magaling sa mga alitan. Para siyang taluna na magaling. Sa wala, pero sa totoo lang, talented siya sa sining. Dahil lang sa pangyayari noon sa universidad kaya siya nasaroon ng loob, sa loob ng maraming taon. Kung hindi nangyari ang insidenteng iyon, si Riley ay isa ng national level na music hero sa ngayon na kayang makipagsabayan kay Luis, na nagmula rin sa isang musikal na pamilya. Hindi na nagulat si Maisie nang una niyang malaman ang kasal sa pagitan ng Hill at Lucas. Pagkatapos ng lahat, ang Hill at ang Lucas ay may mabuting mga kondisyon sa loob ng maraming taon, at pangalawa, sina Riley at Luis ay itinuturing na nasa parehong mundo. Huminga ng malalim si Maisie at nagtanong, "Hindi mo naman nabanggit sa harap ni Riley, di ba?" "Hindi. Sinubukan ko, ngunit tila hindi siya masaya tungkol dito," sabi ni Luis. "In fact, napanood ko na ang performance niya dati." Kabanata 692. Natigilan si Maisie. "Kailan yun nangyari?" Walang pag-aalinlangan na sumagot si Luis, "Nandoon ako noong high school party mo noong taong iyon." Matagal na iyon kaya nakalimutan na ito ni Maisie.
Tumingin siya ng masama kay Luis. Sa totoo lang, medyo nagulat siya na nalaman niyang pinalaya si Riley sa club noong siya ay nasa universidad. Gaano kalalim ang pagtingin niya dito? Parang may naalala siya, ngumiti siya kay Luis at sinabing, masasabi ko sa iyo, pero kailangan mo munang sagutin ang tanong ko bilang kapalit. With the smile etching on her face, she continued, bakit mo gustong pakasalan si Riley? Hashtag ang supermodel na si Zyla ay bumalik mula sa ibang bansa hashtag. Nakakross-leg sa couch si Riley habang kumakain ng isang bowl ng fruit salad. Nang mag-scroll siya sa kanyang Facebook newsfeed, nakita niya ang balita, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen ng mahabang panahon. Pumalik na si Zyla, dahil babalik na ang dati niyang kasintahan, ibig sabihin ba nito ay hindi na namin kailangang ituloy ang aming kasal? Naisip niya habang kinukuha ang isang piraso ng pakwan na may tinidor. Nagmamadaling bumaba si Russell at sumigaw ng, Riley, you brat. Nanginginig ang kamay niya, at nahulog sa sahig ang pakwan na nasa harapan niya. Bago siya magkaroon ng oras para magluksa sa pagkawala, nakita niya ang kanyang ama na tumatakbo sa sala. Sa tuwing nagsisimulang maglakad ang kanyang ama, alam niyang naghahanap ito ng makakatalo sa kanya. Dali-dali niyang inilagay ang mangkok ng prutas sa mesa at tumalon. Anong ginagawa mo, tatay? Ikaw, may lakas ka pa rin ng loob na tanungin ako niyan. Ungol ni Russell habang itinaas ang manggas, puno ng galit ang mukha. Nasaan ang anti-gang pocket watch na iyan na inilalagay ko sa study room? Anong anti-gang pocket watch? May idea ka ba kung magkano ang pocket watch na iyan? $90,000, sigaw ni Russell. Saglit na nablangko ang utak ni Riley, at sa kanya lang naalala kung aling antik ang sinasabi ng kanyang ama. Iniingatan ko ito sa loob ng 20 taon. Hindi man lang ako naglakas loob na hawakan ito. Noong nag-iimpake ako ng mga gamit ko ngayon, nagngangalit siya sa galit habang sinasabi niya, naubos na ang $90,000 ko. Napalunok ng mariin si Riley at pilit na napangiti sa mukha niya ang nahihiyang ngiti. Nako, antik pala ang pocket watch na yan. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Nako, malaking gulo to this time, naisip ni Riley. Ibinente niya ang pocket watch 9 na taon na ang nakararaan para tulungan si Maisie. Kung tutusin, maraming koleksyon ang kanyang ama. Bihira niyang ilabas ang mga ito, kaya hindi niya inaasahan na hahanapin niya ang pocket watch pagkatapos ng maraming taon. Dalawang tuyong ngiti ang pinakawala ni Russell. Lumapit siya sa kanya at sinabing, kung alam ko lang na magiging isang alibughang anak na babae, sana. Itinaas niya sa ere ang walis sa kanyang kamay. Nagulat si Riley kaya tumalon siya mula sa sofa at tumakbo patungo sa pinto nang hindi man lang nakatsinelas. Pinuksan niya ang pinto at nakita niya si Luis na nakatayo sa harap ng pinto. Hawak ang walis, hinabol siya ni Russell. Tumigil ka na sa pagtakbo, you brat. Gayunpaman, nang makita niya si Luis, mabilis niyang ibinaba ang walis at ngumiti sa kanya, ha? Luis, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Nakaramdam ng mali si Riley matapos makitang nagbago ang ugali ng kanyang ama nang kaharap si Luis. Tay, kung kaya mong maging malumanay sa akin, handa akong isuko ang 10 taon ng buhay ko. Nanunuya, sumagot si Russell, kung titigil ka sa pagbibigay sa akin ng labis na problema, handa akong isuko ang 20 taon ng aking buhay. Tumawa si Luis at sinabing, sana hindi ako nakakaestorbo, Mr. Hill. Ibinaba ni Russell ang walis at winigayway ang kamay. Siyempre, hindi, malapit na tayong maging isang pamilya, at palagi kang welcome na bumisita sa akin. Habang nagsasalita siya, nilagay niya ang kamay niya sa balikat ni Luis. Halika, huwag kang tatayo lang dito. Halika at maupo ka, kabibili ko lang ng masarap na tsaa. Dahil libre ako ngayon, sabay tayong magti at maglaro ng chess. Ngumiti si Luis at pumasok sa bahay kasama si Russell. Napapadyak ni Riley ang kanyang mga paa sa pagkadismaya sa labas ng pinto. Paano niya nagawa sa akin ito? Anak niya ako. Kabanata 673. Tinala ni Russell si Luis sa study room. Pagkatapos nilang maupo sa harap ng mesa, nagpadala siya ng tsaa sa katulong. Pinagmasdan ni Luis ang paligid ng study room. Ang silid-aralan ay may medyo simple at klasikong palamuti. Ang lahat ng mga aklat na nakadisplay sa mga stand ay mula sa klasikal hanggang sa modernong mga pamagat. Tila sa kanya na ang mga Hill ay talagang karapat-dapat na maging isang scholar na pamilya sa Baseburg. Matapos ihain ng katulong ang tsaa, pinigilan ni Luis si Russell nang sisalinan siya ng tsaa. Sabi niya, hayaan mong ako ang gumawa nito, Mr. Hill. Tumawa si Russell at sumagot, okay lang.
Pagkatapos magbuhos ng tsaa, mamantong hininga siya. I'm sorry sa nangyari ngayon. Hawak ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, sinabi ni Luis, alam kong mahigpit ka Riley, ngunit alam kong hindi mo siya sinaktan ng husto kahit gaano kakagalit sa kanya. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Russell. Totoong maraming beses na niyang binugbog si Riley, pero hindi niya ito pinalo ng husto. Total, nag-iisang anak niya ito, at labis niya itong hinahangaan. Siya ay napabuntong hininga. Talagang hindi ako naglakas loob na bugbugin o pag-alitan siya ng husto noon, pero sobrang suwail niya simula nang magtapos siya kaya hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya. Nag-aalala ako na baka mapunta siya sa maling landas at magkagulo. Sigurado ako na alam mong mainitin ang ulo niya, at kapag oras na para magpakasal siya. Idiniin ni Riley ang sarili sa pintuan para marinig ang pag-uusap ni Luis at ng kanyang ama. Pagkatapos na marinig ang salitang, magpakasal. Papasok na sana siya sa study room para tapusin ang usapan, kahit nagalpihin siya ng todo ng tatay niya, umalangaw-ngaw ang boses ni Luis. Aniya, hindi ko sinusubukang makialam sa iyong mga gawain sa pamilya, Mr. Hill, ngunit sa aking palagay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Kahit na magpakasal ako kay Riley sa hinaharap, matatanggap ko siya kung sino siya. Natigilan si Riley at niluwagan ang kamay niyang nakahawak ng mahigpit sa hawakan ng pinto. Luis, sigurado ka ba dyan? Matatanggap mo ba talaga si Riley? Tanong ni Russell na puno ng pagtataka ang boses. Pagkatapos ng lahat, si Larissa ang nag-ayos ng kasunduan na ito. Nag-aalala siya kung makakapag-asawa pa ba ang kanyang anak, at masaya siya na may handang pakasalan siya. Nag-aalala lang siya na walang makakakaya sa ugali ng kanyang anak na tulad niya. Napangiti ng mahina si Luis at sinabing, alam kong hindi kasing incompetent si Riley. Isa siyang hiyas na hindi pa pinakikintab. Saglit na natigilan si Russell, at saka siya tumawa. Tama ka, muntik ko nang makalimutan kung gaano siya katalentado at gaano siya kagaling. Bigla siyang may naalala at tumayo. Pumunta siya sa table sa likod niya at naglabas ng photo album sa drawer. Pagkatapos noon, bumalik siya sa upuan at dahan-daang binuksan ang photo album. Si Riley ay isang maganda at matikas na babae mula pa noong siya ay bata. Siya ay may kaaya-ayang hangin tungkol sa kanya, at siya ay dating napakatalino sa lahat ng uri ng mga bagay tulad ng pagpipinta, paglalaro ng chess, musika, at iba pa. Karamihan sa mga larawan ni Riley ay kuha sa entablado. Nakasuot siya ng kanyang performance dress o costume. Ang ilang mga larawan ay nagpakita sa kanyang pagtugtog ng violin at piano sa entablado. Nag-opera rin siya, kumanta mula sa isang tutor, at siya ay gumanap sa entablado mula noong siya ay 7 taong gulang. Pinaliktad ni Luis ang photo album patungo sa mga huling pahina. Mayroong ilang mga larawan ng backstage ng high school party, at mayroong partikular na larawang ito na nagpapakita ng 3 tao. Nakatayo si Riley sa gitna. Sa kaliwa ay si Maisie, habang hindi pa nakikita ni Luis ang bata sa kanan. Gayunpaman, pamilyar siya sa larawang ito. Mr. Hill, maaari mo bang ibigay sa akin ang larawang ito? Natigilan sandali si Russell bago tumango. Oo naman, maaari mo itong makuha. Kung tutusin, hindi niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ng larawang ito. Pumasok si Riley bago pa matapos ni Russell ang kanyang pangungusap, at muntik na niyang mabuga ang kanyang tsaa. Tahimik niyang tiningnan ang photo album. Nagmamadaling ibinaba ni Russell ang tasa at inalis ang photo album sa paningin ni Riley. Tapos, sabi niya, nasaan ang manners mo, Riley? Paanong hindi ka kumatok sa pinto? Hinunat ni Riley ang kanyang braso at sinabing, ibigay mo sa akin ang photo album. Kabanata 674. Hinabol ni Riley ang kanyang ama hanggang sa pinto at sumigaw ng, tatay. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Russell. Bumalik siya sa kwarto niya at nilock ang pinto. Nanatili si Luis sa study room at tumingin kay Riley na nakatayo sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Riley at hinawakan siya sa kanyang kwelyo. What the hell do you want, Luis? How dare you investigate me? Mahinahong sumagot si Luis, mayroon ka bang mga sikreto na hindi malalaman ng iba? Hindi naman kumibo si Riley. Inalis niya ang kamay niya at pinunasan ang kwelyo niya. Pagkatapos noon, tumayo siya at tumingin sa kanya. Sa tingin mo ba kasalanan mo ang nangyari noong taong iyon? Natigilan si Riley. Kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Luis sa kanya at sinabing, hindi ako naniniwala na ganyan kang klaseng tao. Pagkatapos nito,
Umalis siya sa study room, naiwan si Riley na nakatayong naninigas sa kinatatayuan habang siya ay nalulula sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa Black Gold, napadaan si Maisie sa reception desk. Alam na ng staff sa front desk ang kanyang pagkakakilanlan at malugod niya itong binati, "Ikaw pala, Mrs. Goldman." Si Mr. Goldman ay nasa kanyang opisina. Ngumiti ito sa kanya at tumango. "Salamat." Naglakad si Maisie patungo sa opisina at kumatok sa pinto. Matapos makakuha ng pahintulot, itinulak niya ang pinto at nakita si Nolan na nagbabasa ng isang dokumento sa kanyang upuan. Hindi niya itinaas ang kanyang ulo, kaya naisip niya na siya si Quincy. "Anya, tulungan mo akong ipaalam sa kanila na hindi ako pupunta sa event mamayang gabi. Hindi ko gusto ang ganoong okasyon." Naglakad si Maisie papunta sa desk at sumandal. Pero bakit? Natigilan, isinara ni Nolan ang dokumento at itinaas ang kanyang ulo. Tumayo si Maisie at umupo sa tabi ng desk. "Nagulat ka ba?" Inilagay niya ang dokumento sa mesa, tumayo, naglakad-lakad sa paligid ng mesa, at huminto sa harapan niya. "Nandito ka ba para i-entertain ako?" "Aliwin ako." Natigilan si Nolan nang dumaan ang mga salita sa kanyang mga labi. Hindi niya inaasahan ang kanyang sarili na magsasabi ng ganoon. Natural lang na lumabas sa bibig niya. Hinaplos ni Maisie ang pisngi niya at sinabing, "Well, nahuli mo ako." Hinawakan ni Nolan ang kanyang palso at inilapat ang kanyang palad sa kanyang pisngi. "Did I always see something like that in the past?" Umurap ang mga mata, sumagot si Maisie, "Gusto mo bang makarinig ng joke, Nolan?" Nagtaas ng kilay si Nolan at tumingin sa kanya. Mayroong isang sugar cube na naglalakad sa North Pole. Sobrang lamig sa pakiramdam, tapos, naging ice cube. Idinampi ni Nolan ang kanyang baba sa kanyang palad at tinapos ang kanyang pangungusap. May ngiti na sumilay sa gilid ng labi niya. Pinawi ni Maisie ang kanyang kamay at sinabing, "Isang repolyo ang naghuhubad ng damit nito habang naglalakad." Muling sumabat si Nolan at sinabing, "At pagkatapos ay wala na." Kumunat ang noo ni Maisie. "Nabawi mo na ba ang iyong mga alaala?" Hinalikan niya ito at sumagot, "Nalantad ako sa mga tuyong biro na ito noong high school." Natigilan si Maisie. Kung ganoon bakit hindi niya alam ang sagot noon? Napaisip si Maisie. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang dahilan kung bakit. Kung tutusin, ngayon lang niya naalala ang mga nangyari bago siya mag-17, kaya syempre, mas naaalala niya ang mga nangyari noong high school niya. Tumaba si Maisie mula sa desk at tumayo sa harapan niya. Ito ay sobrang nakakainip. Hinawakan siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang balikat. "Sinabi mo ba sa akin ang mga tuyong biro na ito sa nakaraan, Zay?" Sagot ni Maisie. Tinatalikod niya ito at pinilit na salubungin ang tingin nito. "Naaalala ko ang ilan dito." Kinurot ni Nolan ang dulo ng kanyang ilong gamit ang kanyang daliri at nagtanong, "Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon?" "Dahil ba mismo na ako ng sobra?" Nilinga ni Maisie ang kanyang mukha at sinabing, "Oo." Pero hindi nakita na mimiss. Natawa siya ng malalim sa sagot niya. Kumatok si Quincy sa pinto, at itinulak ni Maisie si Nolan. Pagpasok ni Quincy sa opisina ay bahagya siyang natigilan nang makita si Maisie. "Hindi ko alam na nandito ka rin, Miss Vanderbilt." Isang nakakalokong ngiti ang lumitol sa mukha ni Maisie nang sabihin niyang, "Sinabi ni Mr. Goldman na dadalo siya sa hapunan mamayang gabi." Kinurot ni Nolan ang kanyang pisngi at napabuntong hininga ng labis. "Isa ka talagang makulat na babae." Ngumiti si Maisie sa kanya at sumagot, "Okay lang. Maaari kang pumunta upang aliwin ang iyong kliyente." Pagkatapos, lumapit ito sa kanya at bamulong sa tenga nito. "Gayunpaman, bumalik ka ng maaga. Hihintayin kita sa bahay, tapos sabay tayong maliligo." Kabanata 675. Niluwagan ni Nolan ang kanyang kurbata at sinabi kay Quincy, "Hindi ako pupunta sa hapunan mamayang gabi. Sabihin mo sa kanila na kailangan kong maligo kasama ang aking asawa." Natigilan si Quincy. Sa gabi, pinagsisihan ni Maisie ang lahat ng sinabi niya. Sumasalamin ang mga alon sa kisame. Umaambon ang banyo, at nang mawala ang natitirang init ay naging malinaw ang kanyang paningin. Sumandal siya sa dibdib ni Nolan at pinakinggan ang tibok ng puso nito. Ang kanyang katawan ay naglabas ng nakakapreskong amoy pagkatapos niyang maligo, at ang mga butil ng maalat na pawis na dumausdas sa kanyang katawan ay tila mga ilog ng liwanag. "Talaga bang hindi ka dadalo sa hapunan?" tanong niya. Itinaas niya ang basang buhok nito at inikat sa likod niya. "Ayoko munang pumunta, tsaka di ba mas importante ang manatili sa aking asawa kaysa makihalubilo?" Nakiliti si Maisie sa sagot niya.
Umangon siya at binalot ang tuwalya sa katawan niya. Pagkatapos noon, kinuha niya ang hair blower at naglakad papunta sa wash basin para patuyuan ang kanyang buhok. Lumapit sa kanya si Nolan at kinuha sa kanya ang hair blower. Tinulungan niya itong patuyuan ang kanyang buhok, at habang pinadadaan niya ang kanyang mga daliri sa buhok niya, sinabi niya, mula ngayon, tutulungan kitang patuyuan ang buhok mo, Zay. Tiningnan siya ni Maisie at sinabing, Nolan, may isang bagay. Pinatay ni Nolan ang hair blower at tumingin sa kanya. Paglingon niya, iniangat ni Maisie ang kanyang ulo upang salubungin ang tingin nito, ngunit hindi ito umimik. Bagamat wala itong sinabi, alam niyang gusto nitong humingi ng tulong sa kanya sa pamamagitan ng mga mata nito. Gusto mo bang tulungan kita sa isang bagay? Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Pinisil niya ang pisngi niya at nagpatuloy. Hindi mo na kailangang yayain akong maligo kung may hihilingin kang pabor. Pwede mo lang sabihin sa akin. Akala ko gusto mo lang akong maligo. Itinulak ni Maisie ang kanyang kamay at sumagot, nagbibiro lang ako. Sinong nakakaalam na seseryosohin mo ito? Nagtaas siya ng kilay. Bueno, ang nagawa na ay hindi na maibabalik pa. Nagpa siya si Maisie na huwag nang magpatalo sa paligid. Nag-aatubili siyang sabihin sa kanya ang tungkol dito dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanya. Kung tutusin, medyo konektado ang taong iyon sa kanyang ina. Si Mr. Topaz ay dating ahente ng iyong ina, tama ba? Nawala ang ngiti sa dulo ng labi ni Nolan, at lumubog ang mukha nito. Mataray niyang sagot, bakit mo tinatanong? Alam ni Maisie na bawal pag-usapan ang tungkol sa kanyang ina ngayon dahil nawala ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, si Anthony ay dating ahente ng kanyang ina. At saka, curious si Maisie sa lahat ng sinabi ni Louis sa kanya ngayon. Narinig niya ang tungkol sa mga nangyari kay Riley noong taong iyon. Gayunpaman, hindi siya nagtanong tungkol dito dahil hindi niya gustong dumaan muli sa trauma si Riley. Ang dahilan kung bakit malalaman ni Louis ang tungkol dito ay siya mismo ang nagsuri sa bagay na iyon. Ibinaba ni Nolan ang hair blower at inipon ang ilang hibla ng basang buhok na damaykit sa kanyang pisngi. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Bahagyang ibinuka ni Maisie ang kanyang bibig at nagtanong, si Mr. Topaz ay may anak na babae na nagngangalang Naomi, tama ba? Kinusot-kusot ni Nolan ang kanyang mga mata at sumagot, I guess so. Bakit mo na itanong? Siya at si Riley ay sumali sa parehong club noong sila ay nasa universidad. I heard that. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang mga daliri sa paa. Nasa coma siya ngayon. Si Riley ay pinalaya sa kanyang club noon dahil ang Royal Academy of Music ay nag-aalok lamang ng isang pwesto para sa mga mag-aaral na sumali sa orchestra club sa Northwest University. Parehong si Riley at Naomi ang naging ace student sa orchestra club. Gayunpaman, nang sila ay nakikipagkompetensya sa isa't isa sa isang pagtatanghal, si Naomi ay nahulog mula sa hagdan, at si Riley lamang ang kasama niya sa oras na iyon. Si Riley ay inakusahan bilang salarin na nagtulak kay Naomi pababa ng hagdan. Pagkatapos ng insidente, ginamit ni Anthony, ang gold medal agent sa Royal Academy of Music, ang kanyang mga koneksyon para kanselahin ang paaralan ng aplikasyon ni Riley. Pagkatapos noon, pinalaya si Riley sa club dahil akala nilang lahat ay siya ang nagtulak kay Naomi pababa ng hagdan. Si Christina, ang tiyahin ni Riley, ay gumawa ng hakbang at noon lamang natapos ang iskandalo at balita. Gayunpaman, hindi na hinawakan ni Riley ang musika mula noon. Umalis siya sa Northwest University at pinutol ang lahat ng koneksyon niya sa kanyang mga kaibigan. Kabanata 676. Ang nangyari noon ay walang alinlangan na nag-iwan ng malaking emosyonal na peklat kay Riley. Ito ay napakahirap sa kanya na hindi lamang siya umiwas sa musika, ngunit iniwasan din niyang makipag-ugnay sa anumang instrumento sa musika sa lahat ng ito. Nagulat si Nolan. Halata sa kanya na hindi pa nangyayari ang insidenteng nangyari sa pagitan ni Riley at Naomi Topaz, at wala siyang alaala sa pangyayari. Hinawakan ni Maisie ang kanyang kamay, itinaas ang kanyang ulo, at nagbigay ng isang mahinang ngiti. Since you know Mr. Topaz, can you find a chance to introduce me to him? Gusto ko siyang makilala ng personal. Pinuhat siya ni Nolan, inilagay sa gilid ng wash basin, at idiniin ang matigas nitong dibdib sa dibdib niya. After sweet talking to me for so long, all you wish is to see him. Napaawang ang labi ni Maisie. Kung ganoon, tutulungan mo ba ako? Hinalikan niya ang tenga niya at hininaan ang boses. Depende yan sa performance ng asawa ko. Tahimik ang gabi, at ang kulay abong kurtina na nakasabit sa mga bintanang pranses ay umindayog sa hangin.
Nagtanghal si Maisie mula hating gabi hanggang madaling araw, at lubos na ikinatuwa ito ni Nolan. Sinakop siya mula simula hanggang wakas at hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkahapo. Habang lumiliwanag ang kalangitan, niyakap ni Nolan ang taong natutulog sa kanyang mga bisig at masuyong hinaplos ng mga palad ang namumula nitong pisngi. Hindi siya nakatulog at naghintay hanggang alas 6 ng umaga. Pagkatapos ay gamulong-gulong siya, umupo, nagsuot ng pantulog, kinuha ang kanyang cellphone, at lumabas ng silid. Pagkatapos ay tinawag niya si Quincy sa pasukan. Alas 10:30 na ng umaga nang magising si Maisie. Nagmamadali siyang bumaba matapos mag-ayos ng sarili at nalaman na naghanda na pala si Alfred ng almusal para sa kanya. Tinapos niya ang kanyang almusal at tinanong si Alfred, anong oras umalis si Nolan kaninang umaga. Nakangiting sagot ni Alfred, lumabas si Mr. Goldman ng alas 7 ng umaga ngayon. 7 a.m. Buong magdamag akong inihagis sa kama at hindi man lang nakatulog bago umalis para magtrabaho. Sumugod si Maisie sa Soul Jewelry at nakatanggap ng text message mula kay Quincy habang papunta siya, na nagsasabing dadalo si Mr. Topaz sa isang charity banquet bukas ng gabi, at isasama siya ni Nolan sa venue. Tumingin siya sa screen, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay hindi maiwasang kumaibot. Mukhang hindi nasayang ang pinaghirapan ko kagabi. Lumapit sa kanya ang receptionist sa front desk nang makapasok siya sa kumpanya. Miss Vanderbilt, matagal ka nang hinihintay ni Miss Mayweather sa reception lounge. Bahagyang nagulat si Maisie. Talagang dumating si Zyla Mayweather ng personal. Pero ang galing. Nagkataon lang na gusto kong malaman kung bakit hindi siya makapaghintay na makipagtulungan din sa amin. Pagkatapos ng lahat, bilang isa sa mga top tier na modelo, palagi siyang makakahanap ng isang mas kilalang kumpanya, tulad ng Taylor Jewelry, sa halip na Soul Jewelry kung gusto niyang pumasok sa pag-endorso ng alahas. Lumapit si Maisie sa pintuan ng reception lounge at itutulak na sana ang pinto at papasok nang marinig ang boses ng isang lalaki. Hindi ko lang maintindihan. Ang Soul Jewelry ay isang bagong brand lamang, kaya bakit mo gustong makipagtulungan sa maliit na kumpanyang ito? Hindi banggitin na ang may-ari ay lubos na puno ng kanyang sarili. Sinasadya ba niya tayong maghintay ng napakatagal? Gayunpaman, ang babaeng tumugon sa kanya ay medyo kalmado. Ang Soul Jewelry ay isang brand na itinatag ng isa sa pinakamahuhusay na designer sa mundo, si Zora, at huwag nating kalimutan na isa rin itong kumpanya ng alahas na pag-aari ng Black Gold Group. May potensyal ito. Ano ngayon? Pinagpupala mo sila ng iyong pangalan at katanyagan sa sandaling sabihin mong handa kang makipagtulungan sa kanila. Ngunit ang ginagawa nila ngayon ay malinaw na nagpapakita na hindi sila interesado sa pagbuo ng relasyon na ito. Nang matapos magsalita ang lalaki, itinulak ni Maisie ang pinto at pumasok. Ang babaeng nakaupo sa sopa kasama ang kanyang tsaa ay mukhang maganda at sophisticado, talagang tinupad niya ang kanyang reputasyon bilang isang modelo. Ngumiti si Maisie at lumapit sa kanila. Paumanhin, may nangyari, at nagkaroon ng pagkaantala. Umupo si Maisie sa couch. Ibinaba ni Zyla ang teacup at magalang na sumagot, huwag kang mag-alala, hindi naman kami naghintay ng matagal. Naiintindihan iyon. Gayunpaman, ang lalaking katulong na nakaupo sa tabi niya ay nanunuya at nagpahayag ng paghamak. Hindi siya pinansin ni Maisie at dumiretso sa punto. Kasalanan namin ang hindi pagtanggap sa iyo ng mainit na pagtanggap, Miss Mayweather, sana ay mapatawad mo kami dahil doon. Siyempre, kailangan kong gawing malinaw ang mga bagay bago natin simulan ang pagtalakay sa mga detalye. Ang dahilan kung bakit hindi kami sumang-ayon sa iyong kahilingan sa pakikipagtulungan ay hindi dahil minamaliit namin ang iyong halaga at katayuan. Kung tutuusin, ang endowment at impluwensya ni Miss Mayweather sa larangan ay hindi natin nakikita sa ibang mga modelo. Kabanata 697. Gayunpaman, gusto kong malaman kung bakit pipiliin mong makipag-collaborate sa Soul Jewelry, isang brand na baguhan pa rin sa larangang ito. Malinaw na marami kang mas magandang pagpipilian. Napatingin si Zyla kay Maisie. Gusto ko kasi yung design inspiration ng Soul Jewelry. Nakikita ko ang kaluluwa na taglay ng iyong mga disenyo ng alahas habang nakita ko ang mga obra maestra na inilabas mo habang nagtatrabaho ka sa Lux Ella bago ito. Iba ang hitsura at pakiramdam nila sa mga walang kaluluwa na mga piraso na mayroon lamang kahanga-hangang hitsura ng mga shell. Tumaba ang tingin ni Maisie at tumawa. Karangalan ko na makilala ka. Tiyak na alam mo kung paano pahalagahan ang aking mga disenyo, Miss Mayweather. Napangiti si Zyla. Siyempre, pero may iba pang dahilan.
Naningkit ang mga mata ni Maisie habang makahulog ang sinabi ni Zyla. Nabalitaan ko na gumawa ng exception si Luis sa pag-shoot ng promotional advertisement para sa Soul Jewelry 3 taon na ang nakakaraan. Hindi naman magiging masama ang brand na ini-endorse ni Luis, di ba? Nagpalitan ng tingin sina Maisie at Zyla. She just disclosed that the other reason she's chosen to go into a collaboration with Soul ay dahil sa endorsement ni Luis 3 years ago. Mukhang sinasadya niya ito para lang maalala ko na siya ang dating karelasyon ni Luis. Ang aking relasyon sa De Arma ay hindi isinapubliko. Walang nakakaalam na pinsan ako ni Luis maliban sa mga taong malapit sa akin. Sa kabilang banda, she seems so open and honest while she admitted the real reason she has chosen to collaborate with us, and she does not even sound aggressive when saying so. Obvious naman na hindi niya ako iniisip na karibal niya sa pag-ibig. Kahit hindi niya alam ang tungkol sa relasyon namin ni Luis, dapat niyang malaman ang tungkol sa amin ni Nolan basta mag-internet siya. Kunwaring nagulat si Maisie. Narinig ko na si Mr. Lucas ay may dating kasintahan na nagtatrabaho bilang isang modelo. Parang ikaw siya, Miss Mayweather. Hindi naman humble o mayabang si Zyla. Hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa nakaraan kong relasyon kay Luis, ngunit ikaw ang misis ng Goldman, kaya dapat ay madalas mong makilala si Luis. Siya nga pala. Nabalitaan ko na engaged na si Luis, at ang fiancé niya ay anak ng Hill. Miss Mayweather, marami ka pa ring pakialam sa mga affairs ng ex mo, ha? Tinapa ni Maisie ang kanyang mga daliri habang tila walang pakialam. Napakurap si Zyla. Siyempre, siya yung nakipaghiwalay sa akin noon, na naging dahilan ng heartbreak ko. Kaya naman nandito ako para manatili sa pagkakataong ito. Hiniling niya sa kanyang katulong ang dokumento at inilagay ito sa mesa habang sinasabi niya iyon. Pagkatapos kong lagdaan ang kontrata at makipagtulungan sa Soul Jewelry, masisiguro kong makikita ng iyong kumpanya ang pinakamataas na dami ng benta nito sa loob ng 1 taon. Not to mention na hindi man lang ako hihingi ng mas mataas na bayad, hihilingin ko lang sa iyong partido ang 15% ng aking mga ordinaryong bayarin sa advertising. At humihingi lang ako ng isang kondisyon bilang kapalit. Iniwan ni Zyla ang Soul Jewelry kasama ang kanyang assistant, si Maisie naman ay nakaupo pa rin sa couch na walang pakialam. Pumasok ang isang empleyado sa lounge. Miss Vanderbilt, dahil handang ibaba ni Miss Mayweather ang kanyang termino, gusto mo bang pag-isipan ito? Si Zyla ay isang kilalang supermodel, at nakatapak na siya sa entertainment industry. Nakuha na raw niya ang lahat ng resources na makikita niya sa industriya. Kung makikipagtulungan siya sa Soul, talagang magdadala ito sa kumpanya ng maraming katanyagan at benta. Gayunpaman, napakagatlabi si Maisie. Gusto niyang makumbinsi ko si Riley na kanselahin ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Luis. Itinaas niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata at kilay at tinitigan ang dokumento sa mesa sa pamamagitan ng tahi sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi katakataka na si Zyla ay makakahanap ng daan patungo sa Soul sa sandaling bumalik siya sa Slekova. Alam na niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ko at tiningnan na niya ang engagement ni Luis at Riley. Natural alam niya na ako ang matalik na kaibigan ni Riley. Sinadya niyang pinangalanan ang mga kaakit-akit na termino at kondisyon na parang sinusubukan niyang ibenta sa akin ang isang malaking pabor, ngunit sa katunayan, sinusubukan niyang magsimula ng tunggalian laban kay Riley. Pulong ng empleyado sa tabi niya, Miss Vanderbilt. Pumalik sa katinoan si Maisie, inilagay ang dokumento sa mesa, at tumayo. Ito ay tunay na bihira para sa kanya na pangalanan ng mga kamangha-manghang mga termino, ngunit, huminto siya sa gilid ng empleyado at iniabot ang dokumento sa kanya. Ang kaluluwa ay hindi pinangungunahan ng ilong ng ibang tao. Kumuha ng isang tao upang ipaalam kay Miss Mayweather na kung may plano siyang makipag-collaborate sa atin dahil sa personal na dahilan, natatakot ako na hindi ko matanggap ang offer niya. Kabanata 678. Si Barbara at Riley ay namimili ng mga luxury goods, at si Riley ay wala sa isip sa buong proseso. Kinailangan siyang tawagin ni Barbara ng ilang beses bago siya tumugon. Ano ang nasa isip mo? Napakunot ng noo si Riley at napahawak sa tiyan niya. Gutom na ako. Mag-dinner tayo ngayon. Tumawa si Barbara. Diba kakakain lang natin ngayong hapan? Natarante siya saglit. Ganoon ba? Tumunog ang cellphone ni Barbara nang may sasabihin siya. Sinagot niya ang tawag nang makitang galing iyon kay Maisie. Nasa mall kami ngayon ni Riley. Siya, naubusan ng baterya ang kanyang telepono at namatay. Ano? Tinapos ni Barbara ang tawag na may problemang ekspresyon sa mukha matapos ang pagpapalitan ng ilan pang pangungusap.
Kaya, nagtanong si Riley, ano ang nangyari? Bakit ka tinawagan ni Z? Tinaas ni Barbara ang kanyang mga talukap, tumingin sa kanya, at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Riley. May problema ka. Mukhang naguguluhan si Riley. Sina Barbara at Riley ay sumugod sa Soul Jewelry. Nalaman na ni Riley ang sitwasyon sa pamamagitan ng telepono, kaya nagtanong siya pagpasok niya sa silid, Zyla Mayweather, ano ang ibig niyang sabihin? Nakaupo si Maisie sa couch at humigop ng kape. Yung sinabi ko sa'yo yun ang ibig niyang sabihin. Ang tanging kondisyon na pinangalanan niya para makipag-collaborate siya sa Soul ay hilingin kong kanselahin mo ang iyong kasal kay Luis. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tasa. Wala siyang planong umalis muli sa Slakova pagkatapos bumalik dito sa pagkakataong ito. Dapat ay mayroon siyang pangmatagalang plano sa pagpapaunlad ng karera na lahat ay nakaplano na. Gumuso si Barbara. Hindi niya maalis sa isip niya ang ex niya, kaya bumalik siya rito para buhayin muli ang relasyon nila ni Mr. Lucas. Ngayong alam niyang engaged na ito. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Riley, na hindi pa nakapagsalita. Kailangan mo ba akong kumuha ng tutulong sa iyo na harapin ang babaeng ito? Nag-cross arms si Riley at hindi sumasang-ayon. Bakit ko kakailanganin ang tulong mo? Hindi ba mas maganda ito? At saka, hindi ko naman sinabi na talagang pakakasalan ko siya. Ipinatong ni Barbara ang kanyang mga siko sa kanyang mga balikat. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita kahit na ano pa ang desisyon mo. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Maisie sa kwarto at saka matagal na napatitig kay Riley. Kung paano magtatapos ang usaping ito ay nakasalalay lamang kay Luis. Baka hindi kinaya ni Zyla na alisin sa isip niya ang kanyang nakaraang relasyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na kapareho ni Luis ang iniisip niya. At dahil pumayag na si Luis sa kasal, ibig sabihin hindi siya yung tipo ng lalaki na gusto magpakasal sa isang babae ng basta-basta. Tumingin si Riley sa kanya ng blanko. Kailan nagsimulang makilala mo ng lubusan ang iyong pinsan? Siya'y ngumiti. Kahapon. Napatigil si Riley sa pagsasalita. Sa sandaling nabanggit ang salitang, kahapon, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Luis noong nakaraang gabi, at nakaramdam ito ng labis na pagkairita. Sa sandaling iyon, sa kabilang panig ng lungsod, tumating si Zyla sa Royal Academy of Music, at dinala siya ng isang academic staff member sa performance hall. Habang nasa corridor, naririnig na nila ang malamyos na violin na nagmula sa bulwagan. Walang laman ang malaking bulwagan ng pagtatanghal, at napakadilim ng mga ilaw. Isang maliwanag na puting spotlight lang ang nasa stage, at nakaturo ito sa lalaking nakaputi, na tumutugtog ng violin. Matangkad si Luis, at naaninag sa salamin ang matangkad at tuwid niyang likod. Ang puting pelas na kamiseta ay nakasabit sa kanyang dibdib, at ang unang dalawang butones mula sa kwelyo ay nakabukas, na naging dahilan upang magmukhang napaka-flamboyant ngunit malamig at walang pakialam sa parehong oras. Para siyang nakakasilaw na liwanag habang nagpe-perform sa stage habang ang kanyang flawless figure ay napadpad sa mga mata ni Zyla. Diba ito ang eksaktong eksenang naakit ako sa kanya sa entablado noon? Nang makita ang babae na dahan-daang naglalakad papunta sa entablado sa salamin, huminto si Luis sa paggalaw, at ang melodic na himig ay tuluyang tumigil. Ibinaba niya ang violin at tumingin sa kanya. Kumerbe sa dalawang linya ang mga mata ni Zyla habang ngumisi. Luis, nabigla-bia kita sa sorpresang ito. Hindi sumagot si Luis at nilagpasan siya. Hinawakan siya ni Zyla sa braso, pero hindi siya lumingon. Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin 9 years ago. 6 na taon na tayong magkarelasyon noon, wala ka bang nararamdamang pag-aatubili? Pumigla si Luis mula sa pagkakahawak niya at tumingin sa kanya ng walang pakialam na ekspresyon. Hindi tayo compatible. Kabanata 679. Hindi tayo compatible. Iyon lang ba ang makukuha ko? Umikot si Zyla at humarap sa kanya na namumula ang mga mata. 6 years na tayo. Mahilig ka sa musika, kaya kinuha ko ang violin para sa iyo. I've always tried my best para mapalapit sa'yo, para makapasok sa puso mo, pero paano ka? Ang ginawa mo lang ay pinakialaman ang nararamdaman ko para sa iyo. Parang gumalaw ang mga mata ni Luis. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko gusto ang iyong paghingi ng tawad. Piyakap siya ni Zyla. Luis, pwede pa akong maging tipo ng babae na magugustuhan mo kung hindi mo gusto yung tipo ng babae ko. Sinabi mo sa akin na susubukan mong tanggapin ako, ngunit 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ko pa napasok ang puso niya, at ang tanging nakuha ko lang mula sa kanya noon ay isang breakup at isang, hindi tayo compatible. Hindi ako nakakasundo sa mga nangyari.
Tinulak siya ni Luis at mabilis na ibinaba ang kamay na nakahawak sa balikat niya. Ayos ka lang at hindi mo na kailangang magbago. Isipin mo na lang na isang pabor ang utang na loob ko sa iyo. Kaya kung bumawi sa anumang bagay, ngunit hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal at atensyon. Lumabas siya ng performance hall nang hindi lumilingon. Ang mga kamay ni Zyla ay kinuyam ng mahigpit sa mga kamao. Ako ang nanligaw kay Luis noon, pero tinanggihan niya ako, hindi daw niya ako type. Ngunit hindi ko yun masyadong pinapansin, at handa akong maging ang babaeng higit pa sa kanyang tasa ng tsaa. Kumuha pa ako ng basic violin skills at sinubukan kong matutong mag-enjoy ng music dahil sa kanya. Sa kabilang banda, sinubukan niya rin akong tanggapin, at talagang naisip ko na mayroon akong pagkakataon na mapabilib siya at makapasok sa kanyang puso balang araw. Gayunpaman, sa loob ng 6 na taon na magkasama kami, si Luis ay maaaring maging maingat kung minsan, ngunit maaari rin siyang maging walang malasakit sa akin kung minsan. Nginitian niya ako kapag masaya, pero hindi niya rin ako pinansin na para bang invisible ako kapag wala siya sa mood. Maraming binibigyang pansin ko si Luis noong nasa ibang bansa ako sa lahat ng mga taon na ito. Hindi pa siya nakakasama ng ibang babae simula nang makipaghiwalay siya sa akin, at magandang balita iyon para sa akin. Kung tutusin, ako lang ang ex-girlfriend na inanunsyo niya sa publiko, kahit na parang nominal ang titulo ko bilang girlfriend niya. Gayunpaman, nakipag-ugnayan siya sa anak na babae ng Hill out of the blue 3 taon na ang nakakaraan. Minsan niyang nabanggit na hindi niya gusto na ang kanyang pamilya ay gustong-gusto na gumawa ng marriage arrangement para sa kanya, ngunit gayon pa man, nakompromiso siya sa huli. So, paano ako magkikipagkasundo? Mayroon akong mas magandang figure at mas kapansin-pansing hitsura, ngunit ano ang mayroon ang walang kwentang basurang iyon kung ihahambing? Nanalo siya dahil lang may marriage contract siya kay Luis. Tinawagan ng katulong si Zyla sa oras na ito at tila sinabi sa kanya na tinanggihan ng soul jewelry ang kanyang alok. Medyo nagbago ang ekspresyon niya. Sa ospital, si Maisie at Kennedy ay namasyal sa hardin. Ang pinsala sa braso ni Kennedy ay gumaling ng mabuti, at nagawa niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Maari na umanong makalabas ng ospital sa loob ng 1 linggo. Ang ilang matatandang tao ay makikitang naglalakad-lakad, naglalaro ng chess, at nagbibilad sa araw, sa hardin. Lumingon sa kanya si Kennedy. Hindi ka ba natatakot na manggulo si Miss Mayweather tungkol dito pagkatapos tanggihan ang offer niyang i-endorse ang mga produkto natin? Si Zyla ay tinanggihan ng Soul nang handa siyang lunukan ng kanyang pride at mag-alok na mag-endorso ng mga produkto ng Soul. Sa mata ng isang tagalabas, ang Soul ay mapuputungan bilang isang insensible at immodest na kumpanya. Gayunpaman, walang pakialam si Maisie. Whatever, I don't think she sincerely wants to get into a collaboration with Soul. Naghahanap ako ng purong mutualistic na relasyon na nagpo-promote ng win-win collaboration, hindi isang business relationship na may halong personal na issue ng ibang tao. Mga personal na issue, naguguluhan si Kennedy. Ngumiti si Maisie at diretsyong sinabi sa kanya. Ex siya ng pinsan ko. At ang kondisyon lang para mag-endorse siya ng mga produkto natin ay kumbansihin ko si Riley na i-cancel ang kasal nila ni Luis. Sa tingin mo ba ako ay isang taong gagawa nito? Noon lang napagtanto ni Kennedy. Miss Mayweather wants to use your identity to facilitate the affairs between Mr. Lucas and her. Hindi kinakailangan. Umiling si Maisie. Alam niya na best friend ko si Riley, at sa tingin niya ay mapipigilan niya si Riley sa pamamagitan ko. Sa palagay niya makikita ko kung gaano karaming mga benepisyo ang magagawa niya para sa Soul pagkatapos makipagtulungan sa kanya. And with that, I'll keep one eye shut and choose not to intervene when she makes a move on Riley in the future. Kabanata 700. Alam ni Zyla ang tungkol sa aking pagkakakilanlan at nais niyang alisin ang posibilidad na pigilan ko siya sa paggawa ng paglipat kay Riley, kaya maaari lamang niyang lunukan ang kanyang pagmamataas at mag-alok na i-endorso ang Soul upang matiyak na pipiliin kong huwag makialam sa kanyang mga plano sa hinaharap. Humalaklak si Kennedy, akala niya mas pahalagahan mo ang mga benepisyo ng iyong kumpanya kaysa sa anupaman. Higit pa rito, ang Soul ay kasalukuyang nasa pag-unlad at kailangang kumuha ng higit pang mga mapagkukunan bago ito makarating sa isang lugar kung saan ang internasyonal na impluensya ni Zyla ay magiging kapaki-pakinabang sa kumpanya. Dumating sila sa isang pavilion at nakakita ng isang maliit na convenience shop sa malapit, kaya nagtanong si Maisie, Tito Kennedy, gusto mo ba ng maiinom? Kahit ano ay okay lang. Pumunta si Maisie sa tindahan at bumili ng 2 lata ng lemon tea.
Ngunit lumabas ang isang batang lalaki sakay ng bisikleta, at tila hindi niya napansin si Maisie, na biglang lumabas sa bangkita. Isang silhouette ang bumungad sa kanya at sa isang iglap ay hinayla siya palabas. Kasabay nito ang pagbagsak ng bata sa lupa dahil sa biglang preno. Sa sobrang takot niya ay nagsimula siyang umiyak. Natigilan si Maisie. Agad siyang tumangala at nakita si Francisco. Sinabi ni Francisco sa bata, "Bakit ka umiiyak? Hindi mo ba alam na maraming tao dito? Kaya bakit ka sumakay ng napakabilis sa lugar na ito? Ano ang gagawin mo kung may mabangga ka?" Lalong tumindi ang sigaw ng bata na siyang pumukaw sa kawalang kasiyahan ng mga dumadaan. Bata pa siya, paano mo siya napag-alitan ng ganito? Dapat ko bang kinukonsinti ang ugali niya dahil lang sa bata siya? Walang ekspresyon ang mukha ni Francisco. You people can stand right there and comment on how strict and inhumane I am only because hindi ikaw ang muntik na matamaan. So, are you going just to admit na naubusan ka ng swerte kung ikaw ang nadamay sa kawalang ingat ng batang ito? Ang mga dumaan na nagsalita para sa bata ay tila ayaw makipagtalo kay Francisco, kaya lahat sila ay lumapit sa bata. Pagkatapos ay tinulungan nila siyang tumayo at binitawan siya pagkatapos ng ilang salita ng payo. Lumingon si Francisco para tingnan si Maisie. "Munting Diyosa, bakit nandito ka sa ospital?" Pinalik ni Maisie ang tanong sa kanya. "Maaari kong itanong sa iyo ang parehong katanungan. Pumunta ako kasama ang aking ina. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Little Goddess, masama ba ang pakiramdam mo?" Umiling si Maisie habang naabutan sila ni Kennedy. "Si, Uncle Kennedy, pasensya na, may nangyari lang, at naantala ako." Inabot ni Maisie ang lemon tea sa kamay niya kay Kennedy. Kinuha ni Kennedy ang lata ng lemon tea at tumingin kay Francisco, na nakatayo sa tabi niya. "At sino naman ito?" Mahinhin at magalang si Francisco. "Hi sir, ang pangalan ko ay Francisco Boucher, at kaibigan ako ni Little Maisie." Tumanggaw si Kennedy. Lumitaw si Samantha sa oras na ito. Natigilan siya noong una nang makita niya sina Maisie at Kennedy pero tumawa. "Ikaw, inay, kilala mo ba sila?" Mukhang gulat na gulat si Francisco. Nagulat din si Samantha. Kung tutuusin, kilala rin sila ng kanyang anak. Pagkatapos ng paliwanag ni Samantha, sa wakas ay nalaman ni Francisco na ang kanyang ina ang tagapagligtas ni Kennedy at si Kennedy ay tiyuhin ng kanyang munting Diyosa. Isang beses lang nagkita sina Kennedy at Samantha noong isang gabi, ngunit naging magkakilala silang dalawa pagkatapos magkita muli ngayon. Naglakad sa likuran nila sina Maisie at Francisco habang nagkukwentuhan sila, noon ay lumapit si Francisco kay Maisie at mamulong, "Munting Diyosa, mukhang magkasundo ang aking ina at ang iyong tiyuhin." Tumawa si Maisie at hininaan ang boses. "Ngayong hiwalay na ang iyong ina at ama, hahawakan mo ang anumang paraan na maibabalik ang iyong ina sa market bilang kanyang anak." Nag-cross-arm si Francisco na para bang naiinis siya nang mabanggit ni Maisie ang kanyang ama. "Hindi kasi alam ng tatay ko kung paano siya pahalagahan. Ang isang mabuting babae tulad ng aking ina ay nararapat sa isang mas mabuting lalaki." Nagkataon na medyo malakas ang pagsasalita niya at narinig naman ito ng dalawang naglalakad sa harapan kaya napalingon si Samantha at pinandilatan siya. "Hindi ko kayang mapigil ang isara ang bibig mo ngayon, hindi ba?" Pumunta si Francisco sa likuran ni Maisie, ngumiti, at sinabing, "Munting Diyosa, mangyaring protektahan mo ako." Sinulyapan siya ni Maisie at tumawa ng malakas. "Ngunit hindi ba't ikaw ang maliit na diablo na walang takot sa sinuman?